Next, sa part 9 na tayo. Ito naman yung ituturo ko sa iyo ay itong mga bawi na sabi ko na ganyan na may pero pa. Hindi yan magtatapos sa letrang nun kapag ang kanilang babangayin na letra ay ang mga ito. Dali, tapusin ko muna. Ganyan na vowel, mapasataas ng letra man yan o sa baba at saka yung papunta rin sa letter U na ganyan. Minsan ganyan ang makikita mo. O di kaya ay ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan ay pareho lang na vowel yan. Kahit saan ang gamitin mo ay pareho lang yan. Bali, ang tawag sa mga vowel na double ay tanwin. Bali, siyempre ang mga tanwin ay magtatapos sa letrang nun. At siyempre, isali rin natin ang nun na ganyan. Nakalimutan ko pala sabihin sa last part na mayroon akong binasa doon na nun na walang vowel. Kapag ang nun na walang vowel, makita natin sa Quran, ito ay consider na sukun ang vowel na. Consider yan na sukun. Kahit na wala. Pero may paliwanag pa dyan. Pero sa ibang part lang. Sabihin, huwag mo na ngayon. Bali, ulitin ko ha. Ang mga tanwin na vowel ay magtatapos sa letrang nun. Kung basahin, kaya yan pa rin ang nun. Bali, isali natin ang nun na yan. Bali, kapag ito na mga ito na tanwin at saka nun na ganyan, ay kapag babangga sila sa letrang ito. Itong mga letrang ito, mim, waw, ya, nun, lam, at saka ra. Isali na rin natin ang lam alif kahit pareho lang. Lam at saka lam alif ay pareho lang. Kapag ito na mga ito ay babangga sila sa kahit saan sa mga letrang ito, yan, ay hindi mo sila mababasa magagamit ang ending nila na nun kahit na tanwin sila. At kapag ang nun na yan ay babangga sa kahit saan sa ito na mga ito, ay hindi mo magagamit ang nun. Iwan mo na lang ang nun. Naintindihan mo? Oo! Naintindihan mo? Oo! At meron ka talaga makita sa taas nila na ganyan. Ganyan, 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 ganyan. Isali ko lang ang lam alif, pareho lang ng lam. Itong waw at saka ya ay wala kang makitang sadda pero gagamitan mo sa iyong pagbabasa. Bali, ang paraan dyan, ulitin ko, kapag ito na mga ito ay babangga sila sa kahit saan sa letrang ito na mga ito. Kapag dito yan babangga sa apat, ang gagawin mo ay maliban sa meron ka ganyan na may sadda na gagamitin mo, ay may standby ka dyan. May standby ka ng saglit. Kung sa mga nag-aaral ng online, ito yung tinatawag nila na guna. Yan, pag sinabing guna, para maintindihan mo, itong salita na gagamitin ko sa iyo ay, pag sinabing guna, para maintindihan mo ay, mas tambay ka ng saglit dito. At kapag dito naman yan babangga, sila na mga ito, dito sila babangga sa dalawang letrang ito, lam at saka ra, ay okay lang na magamit mo. Una, ganun pa rin hindi mo magagamit ang ending nila na nun. At kapag ang nun na yan ay hindi mo yan gagamitin. Bali kapag dito naman sa dalawang letrang ito ay okay lang na magamit mo ang sadda, may stambi ka ng saglit. Pero wag mong tagalan. Dito ay tagalan mo. Tagalan mo ng konti. Dito wag mong tagalan, magamit mo lang ang sadda ay okay na. Bali, ito yung tinatawag na bilagun na. Itong dalawa lang. Bigun na. Para sa mga nag-aral ng online para alam niyo yan. Naintindihan mo? Oo! Naintindihan mo? Oo! I-prepare mo yung natutunan mo doon sa binasa natin kahapon na sabi ko na kapag ang mga letra sa center na ating babasahin ay walang vowel ay masasilent silang lahat. Kaya i-prepare mo yung natutunan mo doon dahil pagkatapos ito ay meron akong bubuksan sa Quran at kikilalanin mo yung letra at babasahin mo. Pagkatapos kong magbilang ay babasahin ko rin sa iyo at doon mo malalaman kung tama yung pagbasa mo or mali. Para matraining din yung sarili mo. Kailangan din i-train kita sa bawat part na gagawin ko ay i-train ko rin yung isip mo para magamit mo yung natutunan mo. Balik ito. At least nasimulan ko na ito na mga ito. Palibuksan natin sa Quran. Ito yung binasa natin sa last part. Ito ay idha syamsu kuwirat
Wa idhan nujumun kadarat. Wa idhal jibalu suyirat. At ito yung sabi ko na, ganito yung sabi ko na nun, na kapag walang bawel, ay consider na yan na sukun siya. Wa idhal jibalu suyirat. Ito ay kilalanin mo ang letrang ito. Ito ay halos na ulit lang. Anong letra yan? Anong letra yung ganito? Sabihin ko na lang. Ikaw lang bala magbasa. Ito ay ain, shin. Ito ay may alif dito na walang bawel. Tapos hindi sukun yung binangga niyang letra at walang sadda. Ito ay ain. Ito ay ta. Ito yung bawel niya. Kasra at may sadda siya. Ito ay lam. Ito ay ta. Bali. Basahin mo ito. Ilang ako ng 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kung nabasa mo ay pwede mo naman i-post habang nagbibilang ako, habang pinapractice, habang iniisip mo. Siyempre malaya ka rin. Tingnan mo kung tama yung pagbasa mo. Ito ay wa idhal aisharu utilat. Wa idhal aisharu utilat. Itong siya, magagamit mong patagalin itong alif niya na walang bawi dahil hindi sukun yung sinundan niyang letra at walang sadda. Kaya magagamit mong patagalin. Wa idhal aisharu utilat. Utilat. Dahil may sadda kaya utilat. Yan. Okay. Ito naman ay ganun pa rin. Wa idha, naulit pa rin. Bali, kilalanin mo rin ito. Sige nga, kilalanin mo ito. Anong letra ito? Ito madali lang kilalanin. Ito ay naipakilala ko. Yung mga ganyan, madali lang kilalanin. Yan, madali lang kilalanin yan. May tuldok na 3. Pareho lang ito at saka ito kasi mayroon ganyan. Bal ito. Yan, madali lang kilalanin ito. Sige, kilalanin mo anong mga letra ito. Pagkatapos ay basahin mo. Bibilang ako ng 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito ay wa idhal wuhushu husirat. Wa idhal wuhushu husirat. Pansinin mo kung paano basahin ang waw na ganyan. Ang pinagkaiba sa hamza, kapag may hamza dito ay diretso ka, parang matigas, diretso sabihin na u. Pero ito ay u. U. Kapag walang hamza. Yan. Basta ang waw na dhamma ang bawi, ganyan yung kubasahin. Wa idhal uhushu husirat. Mapapatagal dito sa hu kasi may waw dito na walang bawi at walang sadda dito at hindi sukun. Okay. Bali, okay na yun. Bali, dito tayo sa mga tanwin mga tanwin na magtatapos sa letrang nun. Dito tayo sa ito ay yaw ma, ito ay hamza kaya yaw ma idin, itong dal ay tanwin kaya magtatapos sa letrang nun. Ito ay ta, dalawang tulok. Ito ay walang tulok kaya ito ay ha. Ha, dal, sa, alif, kha, ba, alif, ra, ha. Magagamit natin yung bawel dito sa last na ha dahil may alif dito. Ito ay yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Bali ito ay yawma idhi yasdurun nas. Huwag mo natin ituloy. Dito lang tayo. Yawma idhi ito ay, pansinin mo, pareho lang sila. Tanwin. Pero ang binangga niya ay ya. Kaya may stomach ka dito. Gagamitan mo ng sada kahit wala ka nakikita.
yawma idhi yasdurun nasu astatan liwraw a'malahum. Huwag natin itutuloy. Dito lang. Bali yan. Yan ng halimbawa. Hindi siya magamit na din dahil ya ang binangga niya nandito sa sinulat ko na ito. Bali, sa next part naman kasi nabot na tayo ng maraming minutes.